Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Binatikos ni Senator George Panfilo Lacson ang mga umunoy mga manifestasyon o pahayag na walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na tila umuubo sa pasensya hindi lang ng mga mambabatas kundi pati ng publiko. Ayon kay Lacson, may biro ang kanyang kapwa-senador na nais maghain ng mosyong itigil na ang pagdinig tuwing may pahayag na lihis o lumalayo sa tinatalakay sa paglilitis. Kaya mungkahin ng senador ang pananatili ng testigo sa loob ng Senado para bumilis ang paglilitis at hindi na isasakripisyo ang presentasyon ng ebidensya at magamit ng mabuti ang limitadong oras na inilaan sa impeachment trial. Nakatakdang ipresenta ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy ng paglilitis sa susunod na linggo. Tinawag ni Private Prosecutor Lorna Capunan na senyales ng desperation at frustration ang umunoy pagdami ng mga troll at personal na pag-atake laban sa mga miyembro ng House Prosecution Team. Ayon kay Capunan, hindi dapat ituring na tunay na sentimiento ng publiko ang mga nababasa o napapanood sa social media dahil maaari itong palakihin o palalain sa pamamagitan ng mga troll account. Sinabi rin niya na sa halip na legal na issue ang tutukan, mas naging personal na ang mga pag-atake sa mga prosecutor. Samantala, hinikayat ni Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua ang mga Pilipino na direktang subaybayan ang mga pagdinig sa impeachment trial upang makaiwas sa fake news at maling impormasyon. Inihain sa Senado ang isang resolusyong kumikilala sa katapangan ng isang 21 taong gulang na katutubong magsasaka na sumagip sa isang sugatang Philippine Eagle mula sa grupo ng mga unggoy sa Malaybalay City, Bukidnon. Layong parangalan ng Senate Resolution No. 519 ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri si Marvin Linoy ang nag-rescue sa ibon malapit sa Sawaga River sa Barangay Dalawangan noong July 3. Namimitas doon ang prutas si Linoy sa kagubatan nang makarinig siya ng kakaibang ingay at nakita ang humigit kumulang 30 unggoy na umaatake sa agila. Nanginginig ang ibon na halos putikan. Ginaya ni Linoy ang kahol ng aso para maitaboy ang mga unggoy. Tinakpan niya ng dahon ng pako ang mga mata ng agila at binalot ito sa kanyang jacket para kumalma habang naghihintay ng mga sasagip. Kinikilala rin sa resolusyon sina Junisa Valdueza Dosenos at Sunny Dosenos na kasapi ng Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative na tumulong kay Linoy. Pagiging alerto, tapang at malasakit ang taglay ni Linoy para mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang isang Philippine Eagle. Mula DENR, inilipat na sa Philippine Eagle Foundation ang agila para sa gamutan at rehabilitasyon. Sa tansya ng otoridad, nasa 400 pares na lamang ng Philippine Eagle ang natitira sa kagubatan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Justine Ignacio. Magandang umaga.